Nandito na sa Pilipinas itong si Mikey Williams at nagpa-practice na sa Converge Fiber Xers. Si Mikey ay matagal nang hindi nakapaglaro ng professional basketball pero base dito sa initial reports maganda naman daw ang kondisyon nito at inaasahan na magiging malaking contributor to dito sa kumpanya ng Converge. Pero ang tanong ngayon ng karamihan, ano nga kaya ang magiging paraan ni Delta Pineda para i-manage lahat ng players niya? Ang dami kasing nadagdag dito sa Converge at syempre, ang sabi nga nila, binigay na ng Converge lahat ng kinakailangan players si Delta Pineda. Nandiyan na si Calvin Abueva, nandiyan pa si Dionel Policarpio, ito nga si Mikey Williams. Plus, hindi basta-basta yung import nila na si Kylor Kelly, 7-footer yan. So makikita natin dito, ang sabi nga ng mga analyst, ang magiging focus ngayon ng attention ay si Delta Pineda, yung kanilang coach. Dahil kung pag-uusapan yung talent level nitong Converge, pwede na yung isabay literally sa San Miguel, sa Ginebra at TNT, pati na sa Magnolia, kung ikukumpara mo yung galing ng mga players nila. So hindi masasabi na magkukulang sa tao itong Converge Fiber Xers. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala ngayon na itong Converge kinakailangan talaga na magpakitang gilas. So itong mga laban ng Converge ngayon, sabihin natin, magiging focal point itong si Delta Pineda kung paano niya i-manage yung mga minuto ng mga players. Kaya magiging very interesting itong mga susunod na laban ng PBA, particular na kapag naglaro itong Converge. Dahil dito natin makikita kung paano magmamanage itong Converge Fiber Xers nitong kanilang performance. Kaya yan talaga yung magiging focal point o attention. Lahat nakafocus dito kay Delta Pineda at syempre dito sa mga bagong players na katulad nila Mikey Williams at Calvin Abueva. Pero nasisiguro naman natin na gagawin talaga nila lahat para at least makapasok sa semifinals. Ang San Miguel Beer at Rain or Shine daw ngayon ay nag-uusap para sa isang posibleng trade kung saan mapupunta sa San Miguel Beermen si Felix Pangilinan Lemeti at ang magiging kapalit naman yan ay itong si Chris Miller at baka isama daw ng San Miguel si Wamit Yongson o baka naman si Wamit Yongson lang ang maging kapalit. At ito si Felix Lemeti, straight up na yung trade. Kung sakasakali magpapalit ng point guard sa San Miguel at Rain or Shine at sa tingin ko parehas lang tong trade na to. Ito kasi si Wamit Yongson, scorer yan, so makakatulong yan kay Coach Cheng Yao kapag off night ito si Adrian Nocum. Samantala naman ito si Felix Lemeti, more of a playmaker. At yan naman ang hinahanap ngayon ng San Miguel mula sa kanilang mga point guards. Matagal na pinoproblema ng San Miguel yung point guard situation nila. At yung pagkuha kay Felix Lemeti ang isa dito sa makakaresolba dyan. Dahil mukhang kinakailangan daw talaga ng SMB ngayon ng dagdag na tulong para dito kay Chris Ross. Dahil hindi naman po pwede na magre-realize sila dyan ng habang panahon dahil 40 years old na rin to. So kinakailangan nila ng isa pang additional guard na po pwede na magdala dito sa team. At base nga doon sa mga nagiging usapan ngayon, itong trade kay Felix Lemeti at Wamit Yongson, parang yan yung nakikita natin na posibleng mangyari. Baka bago magsimula ang Commissioner's Cup, ito ay ituloy na ng San Miguel Beermen. At ito namang Reino San Elastupentes, mukhang agreeable sila dito sa nabanggit na trade. Kaya titignan natin muna kung magkakaroon ng pagbabago, kung masasama si Chris Miller dyan, or kung mananatili na talaga na ganyan yung sitwasyon na si Wamit Yongson for Felix Lemeti yung mapag-uusapan at mapagkasusunduan nila. Kung sakali ito si Lemeti, hindi niya kailangan umiscore ng maraming puntos sa SMB dahil sapat na yung maging playmaker siya dyan. Ito nga bang si Bolbol ay binabayaran ng TNT ng $120,000 every month? Isa yan doon sa mga lumabas ngayon ng mga artikulo sa Spin PH at maraming naniniwala na yung amount na yan ay parang sapat lang o tama naman para doon sa mga NBA players. Sabi nga nila, yung mga NBA players na naglalaro sa Japan B-League at sa ibang liga, usually 600,000 ang binibigay dyan. So medyo mas mababa pa nga yung binibigay dito kay Bolbol. At marami ang naniniwala na ito na talaga ay ang dahilan dyan. Nangako daw ang TNT na kapag sila yung nag-champion, 5 months bonus ang ibibigay dito kay Bolbol. So halos $600,000. Tignan natin kung hanggang saan madadala ni Bolbol itong TNT. Ang walang duda dito, sila ang kinukonsidera ngayong favorite. Dahil nga, NBA caliber player ito si Bolbol. Nakita naman natin yung
kung paano ito maglaro. At syempre, yung height at yung length nito, iyon talaga ang inaabangan dito kung paano niya gugwardyahan yung mga local players natin. Sigurado mahihirapan yung mga teams dito dahil sobrang laki nito. At syempre, yung husay nito sa paglalaro. Kaya nga ito si Bolbol sigurado na magiging isa sa mga talented players na kukunin ngayon nitong TNT. At sa tingin ko, yung pinahid ng TNT dyan ay sulit naman dahil alam natin na ang TNT pagdating sa mga import, hindi yan basta-basta na lamang pumipili ng kung sino-sino. At kapag kuha nga nila dito kay Bolbol ay isang senyales talaga na seryoso sila sa pagpapapanalo dito sa Commissioner's Cup. Dalawang sunod silang nabigo dito sa SMB. Kaya dito sa Philippine Cup ay talagang seseryosohin o dito sa Commissioner's Cup ay talagang todo bigay na yung kanilang gagawin lalo na sa pagpili ng mga import. Kaya nga si Bolbol ang kanilang kinuha kahit mataas ang presyo. At ang huli nating report ngayon ay dito sa Barangay Ginebra. Merong mga umiikot na report sa social media na baka ito raw si Jeremiah Gray ay i-trade na ng Ginebra sa Phoenix Jewel Masters kapalit naman ni Jason Perkins. Ito raw si Jeremiah Gray ay 100% healed na doon sa kanyang injury. Nakita naman natin naglalaro na to. Pero hindi raw kontento management sa pinapakita nito at yan ang dahilan kung bakit ito pwede na o malamang i-trade na sa Phoenix kapalit ni Jason Perkins. At tingin kasi ng management mukhang makabubuti sa Barangay Ginebra na gumawa na ng trade ngayon para masiguro na sa darating na Commissioner's Cup makukumpleto na yung kanilang lineup at hindi na nila kailangan gumawa ng trade sa kalagitnaan ng conference. Ito si Jeremiah Gray meron namang scoring touch yan. Ang problema lang, hindi ito consistent at iyon ngang depensa nito ay mahina. Marami nakapansin na pagdating sa physicality ay parang humaayaw ito si Jeremiah Gray. At yan ang dahilan kung bakit sa ngayon ito ay palagi na lamang hindi masyadong nabibigyan ng minuto. Kaya nga tignan natin kung sakasakali na baka itong si Jeremiah Gray ay i-trade na nga ng Ginebra sa Phoenix Jewel Masters. Kapalit nga nitong si Jason Perkins. Veterano na to si Perkins, power forward ang laro niyan at alam natin kung ano ang capability nito. Kaya malamang talaga na iyan ay mapapakinabangan ng Ginebra. Nasisiguro natin na kung gagawin ang trade na to, hindi magdadalawang isip si Coach Tim Cone. Lalo na at alam naman niya na hindi biro yung magiging preparasyon ng ibang mga teams sa PBA Commissioner's Cup. Kaya siya mismo gusto niya siguraduhin na itong Barangay Ginebra talaga ay magiging ready na kung sakasakali nga naharapin nila yung mga malalakas na teams ngayon. At sigurado tayo na itong si Jason Perkins, malaki maitulong yan sa kampanya ng Barangay Ginebra. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, Jonel Alagon, pati na rin si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, Monde Guzman. Pinabati din natin si Enju, si Dexter Domer, si Romeo Conchada, si Michael D at ang iba pa.